Magandang araw sa inyong lahat. Tayo ay magkakaroon ng review para sa paghahanda sa second periodic test. Handa na po ba ang lahat? Umpisahan natin sa ating pinakaunang paksa, yung tinatawag na konsepto ng demand. Basta tatandaan natin sa demand, ito yung dami ng produkto at serbisyo na kaya at handang bilhin ng mga consumer sa isang takdang presyo. So kapag pinag-uusapan ang demand, ito ay nakabatay sa ating pagbili. Kung ilan nga ba yung ating kayang bilhin at nakatuon ito sa ating mga mamimili o mga consumer. Kapag pinag-uusapan naman natin ang batas ng demand, nagkakaroon ito ng inverse, magkasalungat o negatibo na ugnayan o relasyon ang presyo at ang quantity demanded sa hinihinging dami ng isang produkto. Kaya kung mapapansin nyo doon sa demand schedule, demand curve ay magkasalungat o nagkakaroon ng negatibong ugnayan o relasyon sa presyo at ng demand nito. Kaya nga doon sa may demand function, mayroong minus or mayroong negative sign. So tumutukoy naman ito sa mga producer o sa mga negosyante. So ang kahulugan ay tumutukoy sa dami ng produkto o serbisyo na handa at kayang ipagbili ng mga producer sa iba't ibang presyo sa isang takdang panahon. Kapag pinag-uusapan naman natin yung batas ng supply, mayroong direkta o positibong ugnayan o relasyon ang presyo sa quantity supply ng isang produkto. Gaya nga nung ating natalakay noon, di ba, na kapag tumataas ang presyo, tumataas din ang supply. Kapag bumababa naman ang presyo, bumababa rin ang supply. Kasi nga, sila ay nagbabase o ang mga producer ay nagbabase depende sa pagtaas or pagbaba ng presyo. Dumako naman tayo sa ceteris paribus. So nagmula ito sa salitang Latin na ang ibig sabihin ay all other things remaining constant. So ang tatandaan natin sa ceteris paribus, itong highlight natin na nagbabago. So walang ibang salik na nagbabago. Yun ang tatandaan natin na kundi ang presyo lamang ang maaaring makaapekto sa quantity demanded or sa quantity supplied. Kasi ang demand at ang supply ay mayroong ceteris paribus. Tandaan na walang ibang salik na nagbabago kapag ceteris paribus. Tingnan naman natin itong dalawang graph na napapansin nyo. Dito sa may kaliwa, anong tawag dito? Okay, ito ay ang demand curve. Sa kanan naman po ay supply curve. So ipinapakita dito sa may demand curve na sa tuwing or habang tumataas ang presyo ng produkto, ang nangyayari naman ay bumababa ang quantity demanded. Samantalang dito naman po sa may supply curve, sa tuwing tumataas ang presyo, unti-unti rin pong tumataas ang presyo. Okay, so ano naman ang pinapakita sa panibagong slide na ito? So dito tumutukoy yung pagbabago ng demand at ng supply sa kurba o yung paglipat sa kaliwa o sa kanan. Dito sa may kaliwang larawan or sa kaliwang kurba or sa unang larawan, ito ay tumutukoy sa demand. Okay, demand curve na lumipat ito sa kanan. Okay, so nagbago po ang demand. Samantalang dito sa may ikalawang larawan o yung sa kanang larawan naman, ipinapahiwatig naman nito ang supply. So lumipat naman ang supply curve sa kaliwa. Okay? Sa madaling salita, tumutukoy ito sa pagbabago ng demand curve at ng supply curve. So ito yung mga salik na nakakaapekto sa demand. Yung una ay tinatawag natin na presyo o price factor na dito nagbabase yung tinatawag na ceteris paribus na kung saan na walang ibang nagbabago kundi ang presyo lamang o yung tinatawag din na batas ng demand. Samantala, ang number 2 naman ay ang D-presyo o non-price factor. So walang kinalaman ng presyo dito. Letter A ay ang kita. Diba, sinasabi natin na kapag mataas ang kita ng isang tao, malamang sa malamang ay mataas din yung kanyang demand. Kapag mababa ang kita, mababa rin ang kanyang demand.
At dito rin pumapasok yung tinatawag natin na normal goods, pati po yung inferior goods. Normal goods, karaniwan na tumataas kapag mataas ang kita ng isang tao, at ang inferior goods naman po na ito yung less value or binibili ng tao kapag mababa lamang ang kanyang kita. And letter B ay ang panlasa. So depende ito kung ano nga ba yung lifestyle ng isang tao or nasa sa kanya mismo kung ito nga ba yung kanya talagang bibilhin. Depende rin sa kanyang kagustuhan. Letter C, dami ng mamimili. 'Di ba sa bandwagon effect, kapag halimbawa nahikayat ka dahil ito ay uso, bibilhin ito at tataas yung demand. Sa letter D naman, ang presyo ng magkakaugnay na produkto sa pagkonsumo, yung tinatawag natin na complementary goods. 'Di ba ang complementary goods ay pareho sila na ginagamit na kapag tumaas ang presyo ng isa, tataas din yung presyo ng isa. Kapag bumaba, bababa rin yung presyo ng isa. At dito rin pumapasok yung substitution goods na kung saan na ito yung bibilhin ng mga alternatibo once na tumaas yung presyo nung kanilang binibili ng mga produkto. And letter E, inaasahan ng mga mamimili sa presyo sa inaharap. So pwedeng ito yung okasyon o yung mga kalamidad na darating na maaaring magpataas ng demand or magpababa ng demand. Mayroon din pong salik na nakakaapekto sa supply. So ganun din po sa presyo, dito yung may ceteris paribus o yung batas ng supply, meron naman po non-price factor or depresyo. Yung una ay yung pagbabago sa teknolohiya. Siyempre kapag tayo ay nag-upgrade ng mga makinarya o ng mga teknolohiya, malamang sa malamang ay nagkakaroon ng mabilis sa produksyon at maaaring tumaas ang supply or dumami ang supply. Sa pagbabago naman sa halaga ng produksyon, tulad yung mga salik ng produksyon na lupa, paggawa, kapital at entrepreneur, na maaari na kapag tumaas ang gasto sa produksyon, nagiging dahilan din ito ng pagtaas ng presyo ng mga kalakal o serbisyo. Sa letter C, sa letter C, sa pagbabago sa bilang ng mga nagtitinda naman, ganoon din, kung sakaling maraming gustong magbenta dahil ito ay nauso, mahihikayat din ang mga producer, kaya tataas din po ang supply ng produktong iyon. Sa letter D naman, ang pagbabago sa presyo ng mga kaugnay sa produkto na kung saan na ang pagbabago ng presyo ay nakakaapekto sa quantity supplied ng ibang mga produkto na kaugnay nito. Halimbawa, ang mga magsasaka nagtatanim ng palay at mais, so pareho rin natataas ang supply ng dalawang produkto. At ang huli naman ay ang ekspektasyon sa presyo. So dito rin po pumapasok yung mga inaasahan ng mga producer na tataas ang presyo ng kanilang produkto. So pwedeng pumasok dito yung halimbawa kapag gusto na pataasin pa yung presyo, maaaring mag-hoard or itago ang kanilang produkto sa pamilihan na kapag halimbawa nagkaroon ng kakulangan sa supply, tsaka nila ito ilalabas upang sila ay mas kumita dahil mas tataas ang presyo. Dumako tayo ngayon sa market forces. So tingnan po natin dito yung una. Rising supply, kapag mataas ang supply or marami ang supply, and then mababa ang demand, ang kailangan na gawin ay pababain ang presyo para mayroong bumili ng mga produkto at maiwasan ang pagkakaroon ng surplus. Kasi nga napakaraming produkto or napakaraming supply ng produkto. Dito naman sa maibaba, okay, kakaunti ang supply or maaaring magkaroon ng kakulangan o kakapusan, pero napakataas ng demand, kaya ang gagawin ay papataasin ang presyo para mabalanse at hindi tuluyan na maubos or magkaroon ng kakapusan ang supply. Uri ng interaksyon ng demand at supply. Una ay ang tinatawag natin na disequilibrio or disequilibrium. Ang ibig sabihin nito ay yung sitwasyon o kalagayan na hindi pareho ang quantity demanded at quantity supplied sa isang takdang presyo. So may dalawang uri ito, tinatawag natin na surplus o kalabisan, na kung saan mas mataas ang QS or dami ng supply kaysa sa dami ng demand. Samantalang ang shortage or kakulangan na pwede rin nating banggitin na kakapusan, ito naman ang sitwasyon kung saan mas mataas ang dami ng demand or mas maraming bumibili kaysa sa dami ng supply. So maaaring magkulang ang supply or magkaroon ng kakapusan. Number 2 naman ay ang equilibrium o ang equilibrio. Ito naman ang sitwasyon kung saan pantay o pareho ang dami ng supply o QS at ang dami ng demand or
QD. Narito pa ang iba pang kahulugan ng equilibrium na ito ay isang kalagayan sa pamilihan na ang dami ng handa at kayang biling produkto o serbisyo ng mga consumer at ang handa at kayang ipagbili ng mga produkto at serbisyo ng mga producer ay pareho ayon sa presyong kanilang pinagkasunduan. So sa pamilihan, kapag nagkaroon ng tawaran, nagkasundo at pareho namang nasiyahan ang consumer at producer sa presyo na kanilang napag-usapan ay magkakaroon nga ng tinatawag na equilibrium. So sa equilibrium presyo, ito yung tawag sa pinagkasunduang presyo ng consumer at producer. Nandun na po yung word na yon, yung presyo. At kapag equilibrium dami naman, napagkasunduang bilang o dami ng mga produkto o serbisyo. Balikan lang natin ang meaning ng pamilihan o market. So ito ay isang mekanismo kung saan ang mamimili at nagbebenta or ang mga consumer o producer ay nagkakaroon ng transaksyon upang magkaroon ng bentahan. At ito rin ang nagsisilbing lugar kung saan nakakamit natin bilang mga consumer ang sagot sa marami nating mga pangangailangan at kagustuhan sa pamamagitan ng mga produkto at serbisyo. Itong istruktura ng pamilihan, meron naman na kayong lecture nito pero balikan pa rin natin. So, mayroong dalawang uri ng istruktura ng pamilihan. Una ay ang ganap na kompetisyon o perpektong kompetisyon o sa Ingles ay perfectly competitive market at ang di ganap na kompetisyon o imperfectly competitive market. So, mayroong apat na di ganap na kompetisyon ang monopolyo o monopoly, monopsonyo or monopsony, oligopolyo or oligopoly at monopolistikong kompetisyon o monopolistic competition. So, ang tatandaan lang natin sa ganap na kompetisyon, ito ay isang modelo o ideal. Bakit siya modelo o ideal ng pamilihan? Dahil dito, walang sino man ang maaaring magdikta ng presyo or magtaas ng presyo. So kung ano lang yung ibinaba ng pamahalaan, yun lang po ang kailangan na sundin. At dito rin sa ganap na kompetisyon ay maraming mga maliliit na consumer at producer at magkakatulad din yung mga produkto. At maliban doon ay mayroong malaya sa paggalaw sa pamilihan. So dito naman sa di ganap na kompetisyon, lahat nito, itong apat na ito ay mayroong kapangyarihan na magtakda ng presyo or magtaas ng sariling presyo. So sa monopoly, iisa lamang ang producer pero maraming mga consumer. Sa monopsonyo naman or monopsony naman, iisa lang ang consumer pero maraming mga producer. At sa oligopolyo naman ay iilan lamang ang mga producer at ang monopolistikong kompetisyon naman ay marami. Okay, marami ang mga producer. So kung titingnan natin sa ganap na kompetisyon, marami rin po. Pero dito kasi sa monopolistikong kompetisyon ay karamihan mga malalaking mga producer. Pero dito sa ganap na kompetisyon, kahit mga maliliit na producer ay okay lang. At ang pinagkaiba ng dalawa, ang ganap na kompetisyon ay walang kontrol sa pagtaas ng presyo, pero sa monopolistic kompetisyon naman ay maaaring mag-control or magdikta ng presyo. So ito yung pinasagot ko sa inyo sa ating pagbabalik-aral sa online class. So banggitin nyo nga kung ito ay ganap na kompetisyon or di ganap na kompetisyon tulad ng monopolyo, monopsonyo, oligopolyo, or monopolistikong kompetisyon. Number 1 ay Meralco. Siyempre, ang Meralco ay monopolyo or monopoly. Ikalawa, fast food chain. Monopolistikong kompetisyon ang fast food chain. Maliliit na tindahan ng tinapay. Okay, ganap na kompetisyon o perpektong kompetisyon. Mga petrolyo, ito ay oligopolyo. Pamahalaan ang nagsisilbing consumer. Siyempre, monopsonyo. At ang huli ay palengke. Ganap na kompetisyon. Okay, so dumako tayo sa ahensya o departamento nito na tinatawag natin na Department of Trade and Industry. So, ang departamento na ito ay nagpapatupad ng mga batas hinggil sa kalakalan at industriya. Kaya nga siya tinawag na Trade and Industry. Sinisiguro rin ng ahensya na ito na maisaayos ang kalakalan sa mga pamilihan at parehong mapangalagaan ang kapakanan ng consumer at producer. So hindi lamang sa ating mga consumer, kahit din sa mga producer, lalo na yung mga maliliit na mga producer, ay maaari rin pong protektahan or pangalagaan ng
departamento na ito. So maliban dito, kapag tayo ay magtatayo ng negosyo, tayo ay kukuha ng permit at magkakaroon ng trainees entrepreneurship, dito rin po tayo pupunta o lalapit sa DTI. Mga programa ng DTI ay ang tinatawag na Price Stabilization Program na layunin na panatilihin ang katatagan ng presyo ng mga kalakal at paglilingkod sa pamilihan. So nahati ito sa dalawa, yung tinatawag na price control para sa ating mga consumer at price support naman para sa ating mga producer. Natin ang konseptong ito na tinatawag na price freeze. So kapag sinasabi nating price freeze, ito yung pagbabawal sa pagtaas ng presyo sa pamilihan. Ipinapatupad ito ng ating pamahalaan upang mapigilan ang pananamantala ng mga negosyante sa labis sa pagpapataw ng mataas na presyo ng kanilang mga produkto. So kapag lumabag ang mga negosyante o yung mga nagbebenta nito, sila ay lalabag sa tinatawag na batas na anti-profiteering law. Talakayin ang iba't ibang uri ng price elasticity. So mayroong iba't ibang uri ang elasticity. Ito ay ang elastic or elastiko, di-elastiko or inelastic, unitary elastic, ang ganap na elastiko o perfectly elastic, at ang ganap na di-elastiko o perfectly inelastic. So mayroon na ditong mga halimbawa at may description dito para sa demand at para sa supply para mas lalo nating maunawaan. Kapag elastiko o elastic sa demand, malaki ang pagbabago sa dami ng demand kapag nagbago ang presyo. Para naman sa supply, madaling makadagdag o makabawas ng supply kapag nagbago ang presyo. So tingnan po natin ang halimbawa. Sa demand, kapag tumaas ang presyo ng banana Q, tumigil ang mga estudyante sa pagbili. Siyempre dahil sa sobrang taas nito, hindi na masyadong bibili ang mga mag-aaral nito. Sa supply naman, kapag tumaas ang presyo ng gulay, kaya mas maraming magsasaka ang nagbebenta. So tandaan natin na ito rin po yung sa may batas ng demand at supply. Next, sa di-elastiko or inelastic naman, sa demand, kaunti lang ang pagbabago sa dami ng demand kahit magbago ang presyo. So kanina sa elastiko, malaki ang pagbabago. Pero sa di-elastiko naman ay kaunti lang ang pagbabago. Para sa supply naman, hindi agad makapagbago ng dami ng supply kahit magbago ang presyo. So sa demand, kapag tumaas ang presyo ng bigas, patuloy pa rin may bumibili. Sa supply, kapag tumaas ang presyo ng mangga, hindi agad madadagdagan ang supply dahil matagal tumubo. Next, unitary elastic. Ang porsyento ng pagbabago sa presyo ay katumbas ng porsyento sa pagbabago sa demand. So ito yung para sa demand, kumbaga pareho o equal lamang. Ganon din po sa supply, katumbas din ang porsyento ng pagbabago sa supply. Halimbawa sa demand, tumaas ng 10% ang presyo ng kape, so bumaba ng 10% ang demand. So pareho lamang 10%. Sa supply naman, tumaas ng 10% ang presyo ng itlog, tumaas din ng 10% ang supply. Yan, tandaan natin kapag unitary elastic equal, pareho lamang o pantay yung tungkol doon sa pagbabago ng presyo. So yung presyo po yung pinag-uusapan na. Sa ganap na elastiko naman o perfectly elastic, para sa demand, kaunting pagtaas ng presyo, so wala nang bibili. Para sa supply naman, kaunting pagbaba ng presyo, titigil ang mga supplier. Halimbawa sa demand, kaunting taas lang ng presyo ng soft drinks, lilipat na sa ibang brand yung mga consumer. Sa supply naman, kapag bumaba kahit kaunti ang presyo, hindi na magbebenta ang mga supplier. At ang huli, ganap na di-elastiko o perfectly inelastic, walang pagbabago sa demand kahit tumaas o bumaba ang presyo. Ito yung para sa demand. Para naman sa supply, walang pagbabago naman sa supply kahit magbago ang presyo. Halimbawa, sa demand, gamot para sa sakit, so kailangang bilhin kahit anong presyo. Kahit tumaas man yan, bibilhin pa rin. Sa supply naman, lupa, limitado at hindi nadaragdagan kahit tumaas ang presyo nito.
tayo ng situational question. Kapag tinaas ang sahod ng mga manggagawa, ano kaya ang maaaring maging epekto sa demand? Sa tingin niyo po, ano kaya ang mangyayari sa demand kapag tumaas ang sahod ng mga manggagawa? So ayun po, kapag tinaas ang sahod ng mga manggagawa, ang mangyayari sa demand malamang ay tataas din ang demand. Siyempre kapag malaki ang kanilang kita, mas marami silang mabibili. So another situational question, bakit masasabi na isa sa malaking ambag sa ekonomiya ng Pilipinas ay ang mga OFW? Ayan, 'di ba 'pag nagkakaroon tayo ng balitaan 'no, lagi nating nababanggit 'yan. 'Di ba nga itinuturing natin sila ng mga makabagong bayani dahil sa kanilang mga ipinapadala na remittances. 'Di ba, yung dolyar ang kanilang ipinapadala. So malaking tulong din iyon para mas lalong nating mapalago ang ekonomiya ng ating bansa. Ito lang po yung kailangan yung reviewin para sa ating second periodic test tungkol sa konsepto ng demand, konsepto ng supply, ang interaction ng demand at supply, yung equilibrium at disequilibrium. Sa demand at supply, kasama na dito yung mga salik na nakakaapekto sa demand at supply. So don't worry, wala na po itong computation. Karamihan dito sa inyong second periodic test ay situational or application na kung saan dito tumutukoy kung talagang naunawaan nyo yung tungkol sa ating mga napag-aralan. So halimbawa, bilang isang mag-aaral, anong gagawin mo? Or bilang isang consumer, karaniwan ganun po. And then, istruktura ng pamilihan, yung mga iba't ibang istruktura ng pamilihan at yung ugnayan ng pamahalaan at pamilihan. So meron din po kayong may encounter na may article or merong mga mahabang binabasa na kapag uunawain nating mabuti, nandun na po yung sagot. At syempre, yung pagsusuri natin. Okay? So good luck po mga anak. Kita-kits tayo sa Thursday at Friday.